Magkakampanya na sa February 11, pero ang prohibition sa mga social services sa March 28 pa. Pag pumasok naman yung kampanya po ninyo sa local. So, wala pa pong prohibition pagka nagkampanya na yung mga national candidates sa February 11 because the law provides. Sa susunod na linggo na magsisimula ang pangangampanya ng mga nasa national position at March 28 naman sa lokal na posisyon. Kaya naman bago sumapit ang election period, muling ipinaalala ng Commission on Elections sa isinagawang 7th General Assembly ng League of Provinces of the Philippines o LPP ang mga ipinagbabawal sa pamamahagi ng ayuda. Ayon sa COMELEC, 10 araw bago ang halalan, bawal ng mamahagi ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, Ayuda sa Kapusang Kita Program o AKAP, Pangtawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at tulong sa panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD. Hindi naman kasali rito ang pamimigay ng medical at burial assistance at ang ayuda sa oras ng kalamidad. Kaya panawagan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa mga lokal na pamahalaan na hihingi ng exemption sa ayuda na maging specific sa kung ano ang proyekto, kung magkano at saan galing ang pondo, sino ang benepisyaryo at kung papaano ito ipatutupad. Amin na po gusto na natin masigurado na kahit paano, ayaw man din, ayaw nyo rin naman na aabuso ang distribution. Kung sa probinsya, nang hingi kayo sa amin, paano na pag binaba nyo yun, na-download nyo sa mga local government unit katulad ng municipalities and barangays. And therefore, yun po ay protection natin para naman hindi nagagamit talaga sa pamumulitika ang ating po mga ayuda o yung mga programa. So yung mga regular programs and projects, kailangan makunan talaga ito ng COMELEC exemption para tuloy-tuloy pa rin ang delivery ng services even during the time of campaign period and also during election. Sinabi pa ni COMELEC Chairman Garcia na kahit automatic ng exempted ang mga continuing project at program, mas maganda pa rin anya na maihingi ito sa kanila ng exemption. Hindi ko po kayo pahihirapan at hindi rin po tayo magtatalo doon sa bagay na yan because we should be open-minded sa mga ganitong bagay. We honestly believe in your good faith and therefore we will not have a problem when it comes to the implementation so long as you will make a report naman, periodic report to the Commission on how the program was implemented by the LGU. Samantala, ipinasubok din ng COMELEC sa mga dumalong gobernador kung papaano gamitin ang Automated Counting Machine o ACM na gagamitin ngayong 2025 midterm election. Ipinaliwanag din ng COMELEC ang katangian ng mga bagong makina at ang pagkakaroon nito ng transparency sa resulta ng botohan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.